Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1196. Sa sandaling ito, inilagay ni Ben Yates ang telepono sa kanyang kamay. Lumala ang kanyang kutis. Sinabi niya, "Lola, nakuha ko lang ang isang mensahe." Sinasabi na si Norton Yates ay ang biological na anak ng ikatlong Master Yates. Ano? Ang bawat isa mula sa Yates family ay nakakuha ng galit na galit pagkatapos na marinig ito. Nais ni Lola Yates na sampilan si Ben na parang hanggal. Bakit mo sinasabi sa amin ang tungkol sa isang mahalagang katotohanan ngayon? Orihinal na, maaaring iligtas si Norton. Gayunpaman, ang mga Yates na pamilya ay gumamit ng mga paraan upang gawing hindi aktibo ang estado o vegetative state si Norton. Upang pilitin ang ikatlong Master Yates na pumunta sa Buckwood sa unang pagkakataon. Gayunpaman, wala silang alam na si Norton ay talagang anak ng ikatlong Master Yates. Ang isang biological na anak ay naiiba mula sa isang tagalabas kung nais ng ikatlong Master Yates na malaman kung paano naging comatose si Norton. Ang pamilyang Yates sa Buckwood ay patay na habang sinisiyasat nila ang bagay. Dali-daling si Lola Yates ay nagpunta sa ospital sa sandaling ito. Sa wakas, walang iba pang alternatibo ngunit humingi ng tulong mula sa doktor sa ospital. Ang doktor ay nanunuya at sinabi, "Lola Yates, hindi imposible na i-save si Mr. Norton. Masyadong mahirap lamang. Mahirap. Mayroon kaming pera. Hindi mahalaga kung gaano kahirap. Tiyak na malulutas namin ito." Si Lola Yates ay napaka-agitated sa sandaling ito. Ang Yates family sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon na tumaas ang mga ranggo. Tiyak na ayaw nilang mapahamak ng pamilya Yates mula sa Amerika dahil sa mga gawain ni Norton. Samantala, pinagsama ni Lola Yates ito ng kaunti. Bakit pa niya pinahintulutan si Ben na gumawa ng gayong underhanded na paglipat sa unang lugar? Sa kasamaang palad, huli na at ikinalulungkot nila ito ngayon. Nakikita ang mga tao mula sa pamilyang Yates na nabalisa, ang doktor ay nanunuya at sinabi, "Talagang, bagaman ang pasyente ay nasa isang kritikal na kondisyon, maaaring siya ay magising hanggat ang pambansang doktor ay handang ituring siya." Talaga, ang buong Yates family ay tumingin sa isa't isa. Lahat sila ay natatakot na bayaran ang iskor sa pamilyang Yates mula sa Amerika. Siyempre, totoo ito. Ang mga medikal na kasanayan ng taong iyon ay ang pinakamataas sa mundo. Ngunit narinig ko na siya ay aalis ng Buckwood para pupunta sa Central Plain sa lalong madaling panahon. Sinabi ng doktor. Samantala, ang mga tao mula sa pamilyang Yates ay tila nag-iisip ng isang bagay na ginawang muli ni Lola Yates. Sinabi niya, "Pinag-uusapan mo ba si Sr. Oscar Armstrong?" "Oo. Sino pa ang makapagtuturing na hindi masasabi na sakit maliban sa kanya?" Ang doktor ay tumango affirmatively. Si Lola Yates ay umaasa at sinabi, "Doktor, saan tayo dapat pumunta upang makita si Sr. Oscar Armstrong?" Si Sr. Armstrong ay narito pa rin kahapon. Ngunit bumalik siya sa kampo ng sword ngayon. Kaya, maaari mong subukan ang iyong swerte doon. Sinabi ng doktor. Ang lahat ng mga miyembro ng Yates family ay tumango ng bahagya. Pagkatapos, dumating sila sa labas ng kampo ng sword. Ang pamilyang Yates ay nag-iisip na sila ay makapangyarihan ngayon, at mayroon silang posisyon sa gobyerno. Bukod dito, tinawag at sinabi sa kanila ni Ethan Hunt na nais ng punong tagapagturo na bisitahin sila. Sa ganitong konteksto, dapat itong madaling iimbita si Sr. Oscar Armstrong. Nang hindi inaasahan, agad silang tinanggihan. Siguro dapat nating isipin ang isang paraan upang makipag-ugnay sa punong tagapagturo. Pagkatapos, ang mga taong ito mula sa militar ay gagawin lamang sa atin ang isang pabor. Ang mga tao mula sa Yates family ay may isang hininga. Nadama nila muli na ang kanilang katayuan ay hindi sapat. Kung ang punong tagapagturo ay ang apong lalaki, ang sinuman sa Buckwood ay yuyuko sa kanila. Walang sino man ang gagawin na tanggihan ang mga ito. Maaari lamang silang mag-atubili sa pagpapatakbo ng bagay pansamantala. Anyway, ang punong tagapagturo ay bibisita sa kanila sa lalong madaling panahon.
Kinabukasan, ang Buckwood Airport ay sarado ng maaga sa umaga. Isang pribadong eroplano ang lumapag. Maraming mga pamilya at puwersa mula sa ibang bansa na pinalakas sa simula ay nagpakita sa paliparan sa oras na ito. Sa lalong madaling panahon, sa VIP ng paliparan, 12-dosenang mga tao sa puting kasuotan ay lumabas at tumayo sa magkabilang panig ng pasilyo. Pagkatapos, isang butler sa isang tuxedo ang lumabas at naglagay ng isang pulang banig sa pasilyo. Agad na pinalayas ang ibang mga tao sa paligid. Ang lahat ng ito ay upang malugod ang pagdating ng ikatlong Master Yates. Habang lumipas ang oras, isang masiglang matandang lalaki na may itim na buhok na may suot na puting suit ay dahan-dahang lumabas sa VIP na pasilyo. Siya ay may hawak na 2 walnut sa kanyang mga kamay at dahan-dahan ang pagbukas sa mga ito sa sandaling ito. Habang lumalakad siya, ang lahat ng mga tao na may puting kasuotan ay humugot ng hininga at pagkatapos ay sumigaw. Maligayang pagdating, ikatlong Master Yates. Samantala, ang ikatlong Master Yates ay napakakahanga-hanga. Ang kanyang aura ay nahihirapan ng karamihan ng tao habang lumakad siya. Halos lahat ng mga ito ay walang malay na ibinaba ang kanilang mga ulo at hindi maglakas loob upang tumingin ng tuwid sa kanya sa mata. Ang 2 lalaki sa sportswear ay sumunod sa likod ng ikatlong Master Yates. Ang isa sa kanila ay may makatarungang balat, at ang isa ay madilim na balat. Gayunpaman, pareho sila ay may parehong makapal na kalyo sa kanilang mga mukha na ginawa sa kanila na puno ng killer instinct. Maraming tao ang nagtagumpay na nakikita ang 2 tao. Ang 2 Texas boxing champions ay maaaring maging pinakamatibay sa Amerika. Ito ay lampas sa imahinasyon na ang mga naturang karakter ay lilito. Ang bawat tao ay naisip na ito ay isang bulong-bulungan kapag narinig nila ang balita dati. Nang maglaon, dumating ang isang Rolls-Royce Cullinan sa labas ng paliparan. Ang ikatlong Master Yates ay sumakay sa kotse at pumunta sa Buckwood People's Hospital. Ang pagpapahayag ng ikatlong Master Yates ay nagyayelo nang dumating siya sa ward ni Norton Yates. Ang buong Yates family na nanunuya sa lupa kaagad sa sandaling nakita nila ang ikatlong Master Yates. Pinangunahan ni Lola Yates, ang lahat ay nanginginig dahil ang boses ng ikatlong Master Yates ay nakakatakot. Ikatlong Master Yates, ito ang aming kasalanan. Nabigo kaming protektahan si Mr. Norton. Ito ang aming kasalanan. Mangyaring parusahan kami. Si Lola Yates ay lumuhod habang nagsalita siya. Ang ikatlong Master Yates ay tumingin sa paligid ng lugar at sinabi ng walang bahala, "Ako ay nasa iyong panig." Tumayo. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa alinman sa inyo. Ang 4 na bodyguard ng matandang lalaki na nakatalaga sa kay Norton ay kilalang mga master sa Texas boxing ring. Ang taong iyon ay madaling natalo ang mga bodyguard na ito. Si Norton ay hindi mawawala ng di makatarungan. Kahit na ang ikatlong Master Yates ay may banayad at magiliw na hitsura, si Lola Yates ay natatakot na hindi siya mapigilan at sinabi, "Ikatlong Master Yates, hindi ako maglakas loob na tumayo." Anuman ang, si Harvey York ay siya pa rin ang asawa ng nang-aalipusta na apo naming babae, si Mandy Zimmer, at ang apong lalaki sa pamilyang Yates. Ang aming kasalanan para sa hindi pagtupad sa pagdidisiplina sa aking apong lalaki. Wala sa aming inaasahan na ang live-in na manugang na lalaki ay maging nakakakilabot. Siya ay mahusay sa labanan. Hiniling ko sa iyo na tumayo. Nagsasabi ako ng maluwag sa aking dibdib. Ang ikatlong Master Yates ay nagsabing walang baba. Sa oras na ito, ang pamilyang Yates ay nagulat. Hindi sila hindi nakuha ang kamangmangan sa harap ng taong ito. Sa sandaling ito, ang lahat ng ito ay tumayo, at patuloy na nanginginig. Ang ikatlong Master Yates ay inabot sa kanyang kamay upang suriin ang pulso ni Norton. Pagkatapos, pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong siya ng mahinahon, ano ang sinabi ng doktor? Sinabi ng doktor na ang kanyang kalagayan ay hindi maganda. Hindi na siya makakakuha ng anumang oras sa lalong madaling panahon, siya ay malamang na manatili sa isang walang malay na estado. Sa sandaling iyon, si Lola Yates ay mukhang malungkot na parang itinuring na kanyang anak. Maliban kung ano, ang ikatlong Master Yates ay walang malay na nagtanong.
Maliban kung maaari naming anyayahan si Senior Oscar Armstrong upang subukan upang tretuhin siya. Si Senior Oscar Armstrong ay talagang isang dalubhasa sa larangan na ito. Nagpunta kami upang mag-imbita sa kanya kagabi, ngunit kami ay tahasang tinanggihan. Ngunit dapat siya ay lumitaw sa paliparan ngayon. Siya ay sasakay sa eroplano at aalis sa Buckwood sa loob ng 2 oras. Ang mga mata ng ikatlong Master Yates ay napapikit sa pagkadinig nito. Siya ay lumubog sa isang sandali sa huli, tinawag niya ang butler ng Yates, narito ang isang gawain para sa iyo. Pumunta at mag-imbita kay Senior Oscar Armstrong dito. Sabihin sa kanya, kung handa siyang tumulong, kung gayon, kami, ang pamilyang Yates, ay may utang sa kanya ng isang mahusay na pabor. Kayamanan, kapangyarihan, kagandahan, maaari naming ihandog sa kanya o anumang nais niya. Oo, ang butler ay tumango. Gayunpaman, binuksan ni Lola Yates ang kanyang bibig at sinabi, ngunit ikatlong Master Yates, sa palagay ko ay wala tayong pag-asa. Noong nakaraan, nang dumating si Senior Oscar Armstrong sa Buckwood, marami sa mga 10 pamilya sa mahusay na bansa H ang sinubukan na imbitahan siya. Ang pamilyang Jean mula sa Mordo ay nagpilit sa kanya, ngunit sa wakas, ay hindi rin nagtagumpay. Ang ikatlong Master Yates ay ngumisi, paano maaaring maging imposible na ang Jean mula sa Mordo? Tanging ang nangungunang 3 mga nangungunang mga pamilya na may mga mahusay sa bansa H ay maaaring ihambing sa pamilya Yates mula sa Amerika. Ang mga taong maaaring inanyayahan ng pamilyang Jean, syempre, maaari rin namin. Maaari rin nating anyayahan ang mga tao na ang pamilyang Jean mula sa Mordo ay hindi maaaring imbitahan. Gumawa ng pagmamadali. Kung tumanggi siya, kailangan nating kunin siya ng malakas. Ang sitwasyon ni Norton Yates ay kritikal. Dapat siyang tretuhin sa lalong madaling panahon. Ang butler ng Yates ay bahagyang tumango at sinabi, ikatlong Master Yates, huwag mag-alala. Walang mga tao sa mundong ito na ang pamilyang Yates sa Amerika ay hindi maaaring maimbitahan. Hindi ginagawa sa amin ang isang pabor na nagpapahiwatig na ikaw ay naghahanap na ibaba ang Amerika. Ang pagtingin sa Amerika ay katumbas ng paghahanap ng kamatayan. Isang mahusay na bansa H. Ang ikatlong Master Yates ay bumaba muli, na may isang walang prinsipyo na hitsura. Si Lola Yates at ang iba pa na nasa gilid ay walang kahirap-hirap. Makikita nila na ang ikatlong Master Yates ay nagkakahalaga kay Norton. Sa kabutihang palad, maaari nilang banggitin si Senior Oscar Armstrong sa oras. Kung hindi, ang isang bagay na kaila hilakbot ay maaaring mangyari sa kanila. Kung ang ikatlong Master Yates ay nakuha ang galit, ang pagpatay sa kanila ay isang bagay lamang ng ilang minuto. Sa lalong madaling panahon, ang butler ng Yates ay lumabas upang mag-imbita kay Senior Oscar Armstrong. Si Lola Yates at ang iba ay nagsimulang magpatamis sa mga kwento at siniraan si Harvey York pansamantala. Ikatlong Master Yates, lahat ng ito dahil sa kay Harvey na ang bagay na ito ay lumakas sa puntong ito ngayon. Oo, lahat ng ito dahil sa kanya at si Mandy. Naisip nila na maaari nilang gawin ang anumang nais nila dahil lamang sa pag-back up ni Prince York sa kanila. Kahit na binaliwala nila ang Yates ng Amerika. Ikatlong Master Yates, hindi namin maaaring ipaalam ito na ang brat na ito ay hindi madaling kunin. Ang kanyang pag-iral ay isang insulto sa pamilya Yates. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga Yates family ay kinagat ang kanilang mga ngipin. Ikatlong Master Yates sinasabi na si Harvey York ay mahusay. Hayaan akong hawakan ang bagay na ito sa oras na ito. Anuman ang uri ng background na ito ni Harvey ay papatayin ko siya. Gayun din, ako ay titira sa Buckwood sa hinaharap. Ang aking layunin ay tapat. Gusto kong gumawa sa Buckwood ng tulay ng pamilya ng Yates sa Amerika. Upang magamit ang lugar na ito bilang isang stepping stone upang lubusang makapasok sa merkado ng mahusay na bansa H. At kayo, bilang mga tao ng pamilya Yates, dapat na may pakiramdam kayo na pinarangalan. Sa hinaharap, hindi lamang kayo ang magiging pinakamataas na pamilya sa Buckwood, ngunit kayo din ang magiging nangungunang pamilya sa mahusay na bansa H.
Samantala, ang ikatlong Master Yates ay sobrang-sobra na nagyabang. Si Lola Yates at ang iba pa ay nagulat sa sandaling ito. Walang sino man ang nag-iisip na darating ang araw upang makuha ang kanilang sarili ng mabilis. Kahit na sila ay walang kakayahan, ang lahat ay maaaring malutas hanggat sila ay ganap sa mga apelyido ng Yates. Mula ngayon, ang Buckwood ay ang bayan ng Yates family. Pagkatapos ng lahat, ang mga Yorks, ang pamilyang Robbins, ang pamilyang Surrey, ang pamilyang Cloud, at ang pamilya Silva ay bumagsak. Tanging ang Naiswells at Sky Corporation mula sa Buckwood ay maaaring magpakita bilang isang karibal. Ang Naiswells ay higit na nagbebenta ng mga anti-gang kagamitan. Hindi sila nakisawsaw ng marami sa mundo ng negosyo, kaya hindi na kailangang matakot sa kanila. Pwede bang maging sagabal ang Sky Corporation? Hindi mahirap na matugunan siya. Sa oras na iyon, ang Yates family mula sa Buckwood ay maaaring tumagal at maging ang tanging mayaman na pamilya sa Buckwood. Ang lahat ay isang biglaang, si Lola Yates at iba pa ay nagsimula upang malarawan ang mga kahangahangang mga blueprint sa kanilang mga isip. Kasabay nito, ang butler ng Yates ay mabilis na pumunta sa airport ng Buckwood na may 100 mga tao sa mga puting kasuotan. Samantala, personal na ipinadala ni Harvey York si Sr. Oscar Armstrong sa paliparan. Ito ay dahil gusto ni Sr. Oscar Armstrong na sumakay sa van. Si Harvey ay walang pagpipilian ngunit upang makahanap ng isa para sa kanya. Tulad ng para sa espesyal na lugar ng militar, hindi na restarch ni Harvey dahil alam niya na tiyak na tanggihan ni Sr. Oscar Armstrong. Matapos ang lahat, ito ang pinakadakilang doktor sa mahusay na bansa H. Siya ay tiyak na karapat-dapat sa pamagat na pambansang doktor. Si Harvey ay umalis pagkatapos may padala si Sr. Oscar Armstrong sa paliparan. Gayunpaman, isang literal na ilang minuto matapos ang pag-alis ni Harvey, isang Toyota Alpha ang mabilis na nagpark. Dumating si Butler Yates sa paliparan na may dosenang mga tao sa mga puting kasuotan. Sa sandaling ito, nakuha lamang ni Sr. Oscar Armstrong ang kanyang boarding pass at nakatigil pa rin sa lugar ng screening. Biglang, ang 100 mga tao ay lumitaw sa harap niya. Sinabi ni Butler Yates na may isang ngiti, Sr. Oscar Armstrong, tama ba? Ang aking master, si ikatlong Master Yates, ay nais na imbitahan ka upang gamutin ang kanyang anak na lalaki sa ospital. Hanggat sumasang-ayon ka, bibigyan ka namin ng kahit anong gusto mo. Kayamanan, kapangyarihan, o kahit nakagandahan. Ang Butler Yates ay may determinadong pagpapahayag dahil karaniwan, walang tao ang maaaring labanan ang alok. Si Sr. Oscar Armstrong ay nanunuya at tumingin ng mabuti sa kay Butler Yates sa sandaling ito. Pagkatapos ay sinabi niya ng walang interes, ikaw ba ay Amerikano? Oo. Mayroon kang isang mabuting mata. Karapat-dapat kang maging isang doktor. Ang ikatlong Master Yates at ang kanyang anak ay mga Amerikano rin. Ito ang iyong karangalan upang makapagtrabaho sa kanya. Sa pagdinig sa salitang Amerikano, si Sr. Oscar Armstrong ay sinabi ng walang malasakit, sorry. Wala akong oras para sa pag-opera sa mga Amerikano. Bagaman sinasabi ng lahat na ang pag-save ng mga tao ay walang mga hangganan, ang mga doktor ay may mga nasyonalidad. Pagkatapos na umalis mula sa larangan ng digmaan, sumumpa ako na hindi na ako magtatrabaho sa sinuman mula sa 5 makapangyarihang bansa sa buhay na ito. Sinimulan ni Sr. Oscar Armstrong at umalis pagkatapos na magsalita siya. Napanood ko ang hindi mabilang na mga anak ng mahusay na bansa H na namamatay sa mga labanan para sa pagbantay sa hangganan habang ako ay nasa larangan ng digmaan. Kahit na siya ang pambansang doktor, walang anuman ang magagawa niya sa maraming mga kaso upang mahawakan ng isang beses. Mula sa oras na iyon, itinayo ni Sr. Oscar Armstrong na hindi na siya kailanman magbibigay ng medikal na paggamot sa mga tagapatay. Nakikita na si Sr. Oscar ay hindi nagpapakita sa kanila ng isang pabor. Ang butler na si Yates ay nagsalita sa sandaling ito, wala akong pakialam sa iyong panata. Tinanong ko na rin sa iyo. Mayroon kang pagkakataon. Dalhin mo siya.
Si Senior Oscar Armstrong ay pinilit sa kotse sa pamamagitan ng 12-dosenang mga tao sa puting kasuotan pagkatapos ng order ni Butler Yates. Wala siyang pagkakataon na labanan ang lahat habang nakaharap sa mga taong iyon. Di nagtagal, dinala si Oscar Armstrong sa ospital. Ang mga doktor at nurse ay nagulat sa paligid nila nang makita niya siya. Gayunpaman, natanggap na ng ikatlong Master Yates ang ulat mula sa kay Butler Yates. Sinabi niya nang walang bahala sa sandaling ito, magmadali at magsagawa ng operasyon. Kung ang aking anak ay hindi maaaring gumising, ipapalit kita sa isang napakalaking estado sa halip. Kabanata 1200. Si Senior Oscar Armstrong ay napabuntong hininga pagkatapos marinig kung ano ang sinabi ng ikatlong Master Yates. Sa nakaraan, maraming malaking boss sa mundo ang nagtanong kay Senior Oscar Armstrong para sa tulong. Nagsimula rin silang mabuti at kalaunan ay naging pangit. Gayunpaman, gagana pa rin nila ang paggalang sa kanya pagkatapos na matugunan nila siya. Gayunpaman, ang isa sa harap niya mismo ay napakamapagmataas lamang. Kahit na siya ay sa Chinese ang pinagmulan, wala siyang ugali ng isang inchik. Sa halip, ito ay higit pa sa pagmamataas ng mga Amerikano. Hindi ko gagawin ang anumang bagay. Mayroon akong mga prinsipyo. Hindi ko gagamutan ang mga tao mula sa 5 makapangyarihang bansa sa buhay na ito. Paano maaaring matakot ang isang tao tulad ni Senior Oscar Armstrong sa kanyang kapangyarihan? Tumugon siya ng walang bahala sa sandaling ito. Ang ikatlong Master Yates ay tumingin ng maingat sa kay Senior Oscar Armstrong at nagtanong ng walang kamali-mali, hindi ba ang tungkulin ng doktor ay ang pagsagip ng mga buhay ng mga tao? At ang pagligtas ng mga buhay ng mga tao ay hindi dapat magkaroon ng mga hangganan. Ito ay isang internasyonal na pilosopiya at ang iyong medikal na etika, ikaw ang pambansang doktor ng Great Country Age. Hindi mo ba nauunawaan ito? Sumagot si Senior Oscar Armstrong ng walang interes, hindi mo kailangang ilagay sa akin sa ganitong uri ng sitwasyon. Tulad ng sinabi ko, ang pagsagip ng mga tao ay walang mga hangganan, ngunit ang mga doktor ay may mga nasyonalidad. Hindi ko gagawin ito hanggat hindi siya mula sa mahusay na bansa H. Siyempre, maaari kong ibigay sa iyo ang isang ideya. Iyon ay maging isang mamamayan ng dakilang bansa H. Hanggat ang itaas na pamamahala ay sumang-ayon sa bagay na ito, gagawin ko ang operasyon sa kanya kaagad. Tila, ang saloobin ni Senior Oscar Armstrong ay matigas ang ulo. Ang ikatlong Master Yates ay tumawa. Tama, wala ang mga Amerikano. Gusto mo kaming bigyan ng American Green Card at maging isang mamamayan ng Great Country Age. Senior Oscar Armstrong, sa palagay mo ba ang iyong sarili na magkano? Mayroon akong isang paraan upang harapin ang bastards na gusto mo. Butler, ipaalam sa kanya at maunawaan ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Ang Butler Yates ay tumingin. Naunawaan niya kung ano ang kailangan upang magawa. Sa susunod na sandali, ang katulong ni Oscar Armstrong ay dinala sa lalong madaling panahon na patakbuhin niya ang kanyang kamay. Ang isang tao sa isang puting suit ay nagbukas ng isang kutsilyo ng pakwan at tinadtad ang kaliwang braso ng katulong. Ang katulong ay nagtataglay ng sakit at pinananatiling lumiligid sa lupa. Gayunpaman, hindi siya humingi ng awa. Sa halip, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Senior Armstrong, huwag mo siyang tutulungan." Ang mga Amerikano ay walang kahihiyan. Kahit na magtrabaho ka sa kanya, hindi niya ipaalam sa iyo na makaalis. Panatilihing tumahimik. Sampalan siya. Sinabi ni Butler Yates nang walang bahala. Biglang, ang isang thug ay sinampal ang bibig ng katulong sa hawakan ng pakwan na kutsilyo, at nasira ang kanyang mga ngipin na tumalsik. Ikaw ay walang awa, gangsters, wala ka ng paggalang sa batas. Si Oscar Armstrong ay sinabi. Si Butler Yates ay nakangiti at nagsabi, batas. Pwedeng kontrolin ng batas ng dakilang bansa H ng mga Amerikano. Hinihiling ko sa iyo ngayon. Ikaw ay gagawa o hindi. Kung tumanggi ka, ipasaksak ko ang kanyang iba pang braso. Pagkatapos ay putulin ko ang kanyang binti kung ang kanyang mga braso ay nawala. Kung ang mga binti ay nawala, pagkatapos ay ihihiwalay ko ang kanyang ulo.
Kung gagawin mo ito ng mas mabilis, maaari mo pa ring matulungan ang iyong katulong na matahi ang kanyang mga kamay pabalik. Kung ikaw ay mabagal, pagkatapos ay, si Butler Yeats ay ngumisi. Hindi na kailangang sabihin ang kahit ano. Ang mga tao mula sa Yeats family ay napanood ang eksena na ito. Lahat ng mga ito ay napasinghap. Ang mga tao ng Yeats family mula sa Amerika ay talagang mapagmataas at nakakasindak. Ang ganitong pamilya ay hindi madaling mapinsalan ng sinuman. Walang anumang makatuwiran sa kanila. Ang ginawa nila ay ginagamit ang lakas upang malutas ang mga problema. Si Senior Oscar Armstrong ay nanginginig sa galit. Maaari lamang niyang kagatin ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Okay, magsasagawa ako ng operasyon. Ngunit kailangan mong ayusin ang ilang iba pang mga doktor upang maging aking katulong ngayon. Sumang-ayon ka ba na gawin ito ng mas maaga, hindi ba magiging mas madali? Bakit kailangan mong sadyain na bagalan? Ang pagsagip ng mga tao ay walang mga hangganan, ngunit may mga nasyonalidad ang mga doktor. Ang pakikipag-usap na parang kamanghamanghang ka. Sino ka sa palagay mo?" Ang ikatlong Master Yeats ay bumaba muli at muli. Siya ay may maraming mga paraan sa pagharap sa mga iskolar.